Magandang umaga sa bawat isa. Good morning sa bawat isa nandito po at purihin ang Diyos na tayo po ay nakikita-kita. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa mga direction ng mga churches, no? At alam po natin na ang Diyos ay naghahanda ng mga tao, ng mga lugar at mga istruktura upang ang kanyang mga salita ay maipahayag sa mga tao. Kasi sabi nga niya doon sa mga apostoles niya na stay in Jerusalem, wait for the Holy Spirit, and I will use you as witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. No? Ang ibig sabihin nun ay may gagamitin ang Diyos na magpapahayag ng kanyang mga salita sa napakalayong lugar. Hindi lamang sa Jerusalem, which is the center ng templo noon, at hindi lamang sa probinsya ng Judea, hindi lamang sa kalapit na probinsya ng Samaria, kundi sa kalalayo-layuang lugar at kasama po tayong nabiyayahan doon. At siya din po ay gumagamit ng mga tao, no? At iyan ay kanyang tinetrain, no, sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga katuruan tungkol sa Panginoon. Tayo ay nabiyayahan ng mga katuruan nito kasi si Jesus Christ na Diyos ay nagkatawan tao. Siya po ay tumira o nandito sa lupa for 33 years, and during his last 3 years ay nag-train siya ng mga apostol, no? At yan ay ginamit niya upang pag-alis niya nung siya ay umakyat sa langit, sila ay nag-spread ng gospel sa iba't ibang lugar. At mayroon din siyang ginamit na isang apostoles na ang pangalan ay Pablo, although hindi siya kasama doon sa mga 12 na apostles na kanyang kasama talaga physically, but si Paul din po ay nakasama ng Panginoong Jesus spiritually kasi siya din po ay tinuruan po ng 3 years doon sa Arabia na Batea, at mayroon din pong pagtuturo na ginawa kay Paul. At alam po natin ang church ay nagkakaroon po yan ng institutionalization. Ang ibig sabihin ng institutionalization ay gumagawa ng mga sistema upang magawa nila ang kanilang dapat gawin, ang ating dapat gawin. So, alam po natin na ang church po ay inuusig ng mga tao sa kapanahunan ng first century nung umakyat na si Jesus Christ. At sila ay nagkawatak-watak. At yan din po ang isang providence ng God na ma-spread ang gospel sa iba't ibang lugar. So hindi natin mabasa ang isip ng Diyos kasi sabi nga sa Isaiah 55, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. So ibig sabihin yan, hindi natin mapipredict ang Panginoon sa kanyang paraan sa pag-spread ng gospel. At in fact, isa sa mga phenomenon na mahirap intindihin or nasa Bible ay ang isang taga-usig ay siya yung ginamit ng Panginoon to spread the gospel. At ang pangalan po niya ay si Pablo, na dati siya ay taga-usig ng mga Kristiyano, ang tawag ng mga Kristiyano, the way, at ginawa niya, pinapahuli niya pag nagkakaroon ng pagtitipon, at kung may chance na sila ay papatayin, si Pablo po ay isa sa mga nag-vote na yung Kristiyano na yan ay papatayin. Ngunit sa providence o sa kagustuhan ng sovereign ng God, si Pablo po ay in-encounter na ni Jesus Christ nung siya ay papunta doon sa Damascus. At siya po ay ginamit ng Panginoon na apostol o to spread the gospel, no? Yung sent out ones. At alam po natin na si Pablo din po ay ginamit ng Panginoon kasi actually after nung pag-uusig ng mga Kristiyano on Acts 13 ay nagkatipon-tipon doon ang mga propeta. Mayroong propeta doon na si Barnabas, yung si Lucius, si Pablo, sa 13 ng lima sila na nag-uusap doon, mga propeta at saka teachers, no? Si Simeon na Niger, si Manain, at iba pa, at si Pablo ay
sila ay inutusan na isesend si Pablo at saka si Barnabas na mag-mission sa Mediterranean area, no? At doon po nagkakaroon ng first missionary journey at kasama ni Pablo si Barnabas at sinama din nila si John Mark, no? At nag-establish sila ng mga churches doon sa region ng Galatia, sa region ng Galatia. So, after that, si Pablo po ay bumalik at nagkakaroon po ng another mission ng second missionary journey. So, ang title po sa ating message na to ay New Partnership, New Generation, New Direction, but the same message. No? Ang ibig sabihin niyan, ang Diyos ay may use new partnership to for the growth of the church. No? Yung church ay yung mga naniniwala kay Jesus Christ. At gagamit siya ng new generation. Kasi ang tao po ay namamatay, gagamit siya ng new generation. Second generation, third generation upang ipahayag ang salita ng Diyos. At sometimes, hindi natin maintindihan na mayroong new direction na gagawin na hindi maiisip ng isang church, ngunit sila ay masiset doon sa iba't ibang direction. But ang point, we should have the same message, whether it is a new partnership, whether it is a new generation, or whether it is a new direction. So ang title po ay New Partnership, New Generation, New Direction, but the same message or gospel. So, ang ating pong pundasyon na mga teksto ay babasahin natin dito sa Acts chapter 16. At ang babasahin ko Acts 16 verse 1 to 12. At bilang paggalang ng salita ng Diyos, lahat tayo ay tumayo. Buksan po natin ang ating Biblia and I will be reading from verse 1 of Acts 16 to verse 12. Ganito po ang nakasulat sa aking Biblia. This is a New King James Version in English. Then he came to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timothy, the son of a certain Jewish woman who believed, but his father was Greek. He was well spoken by the brethren who were at Lystra and Iconium. Paul wanted to have him go on with him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in that region, for they all knew that his father was Greek. And as they went through the cities, they delivered to them the decrees to keep, which were determined by the apostles and elders at Jerusalem. So the churches were strengthened in the faith and increased in number daily. Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. So passing by Mysia, they came down to Troas, and a vision appeared to Paul in the midnight. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." Now after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. Therefore, sailing from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and the next day came to Neapolis, and from there to Philippi, which is the foremost city of the part of Macedonia, a colony, and we were staying in the city for some days. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo mananangin. Panginoong Diyos, naming Ama, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat na dinala mo kami sa isang lugar ng salita ay binabasa. Ang salita mo, Lord, ay binabasa. At kami, Lord, ay nagpupuri sa iyo sa pamagitan ng aming understanding sa iyo, Lord, at magbibigay mo sa amin ng unawa na maintindihan namin, Lord, ang mga spiritual na bagay. I-bless mo, Lord, ang aming pakikinig sa mga salita na to. Magamit namin sa aming buhay, higit sa lahat,
sa aming pag-celebrate ng aming 30th anniversary at sa mga ibang yugto sa aming church na ibibigay mo sa amin upang magambanan po namin ang iyong pinapagawa sa amin. I-bless mo rin po ako, Lord, sa aking pagpapahayag na yung masalita sa umagang ito. So, Lord, I am dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Ang una po natin pag-uusapan ay the new partnership, no? Kasi alam po natin ang Diyos ay pwede siyang gumamit ng ibang partnership kasi ang tao po ay nasanay ng status quo, pwede niyang baguhin yan na mayroon pong ibang tayong makakausap na mga tao upang lumago at ma-spread ang gospel sa iba't ibang lugar. Alam po natin ang kasama ni Paul sa kanyang first missionary journey ay si Barnabas, no? Si Barnabas po ay isa doon sa mga 5 na sinasabi ko mga propeta at sa mga teachers na inatasan talaga personally ng Holy Spirit si Paul at saka si Barnabas na magkaroon ng pagbabiyahe sa iba't ibang lugar upang maibahagi ang salita ng Diyos. At kasama nila doon si John Mark, isang bata pa, ngunit si John Mark ay parang hindi niya napagtagumpayan o hindi niya na siguro na estimate ang paghihirap ng isang missionary. Siya po ay umalis sa kanilang grupo, no? At sabi nga dito sa ating sa taas lang ng 16 sa 15, then after some days Paul said to Barnabas, "Let us go back and visit our brethren in the city where we have preached the word of the Lord and see how they are doing." So, ang balak ni Paul ay sama ulit si Barnabas kasi babalikan nila yung mga churches na itinayo nila doon sa Galatia. Yung mga Iconium, Derbe, Lystra, iba't ibang lugar. No? At si Barnabas po ay pinsan niya ni Mark. At sabi ni Paul, sabi ni Barnabas, isama ulit natin si Mark, si John Mark. Pero sabi ni Paul, wag nating isasama, no? Kasi inabandon who had departed, si Mark departed from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. Then the contention becomes so sharp sa 39 and 15 nito that then the contention was so sharp that departed from one another. So, alam po natin na mayroon pong mga contention, ngunit ang ending din po dito ay nagkasundo din po si Mark at saka si Paul, no? Pero ang point dito ay nagkaiba ng partnership. Ang nangyari, nagkaroon ng dalawang partnership. Dati kasi si Paul saka si Barnabas kasama ni Mark. Ngayon, ang nangyari, ayaw ni Paul kay naisama si Mark. Ang ginawa, si Barnabas at saka si Mark, gumawa sila ng kanilang journey sa Cyprus, no? At si Paul ay kasama na niya ngayon si Silas kasi si Silas ay isa din yan sa mga tao na pumunta doon sa Antioch of Syria, no? Kasi alam po nila tungkol po kung ano talaga ang pananampalataya at nakasama si Silas doon sa Antioch of Syria. Ngayon, makikita natin na makita nga natin yung mapa ng ating missionary journey. Ito yung second missionary journey ni Paul, no? Actually, dito sila sa Syria, sa Antioch. Ito yung Syria sa Antioch. Yan yung kanilang base nila yan ng Christianity. Kasi ang first na base nila ay sa Jerusalem. Nandun yung templo, pero medyo mainit doon si Pablo. Sila ay nag-base doon sa Syria, sa Antioch of Syria. Ngayon, balak ni Paul ay isama si Silas, papunta ulit sila doon sa kanilang mga pinuntahan na mga churches, no? Like Iconium, Antioch of Pisidia, Lystra, Derbe. Yun yung mga churches doon na pinut up ni Paul, no? Alam po natin na ang Diyos din po ay gumagamit ng new partnership. Sila na ngayon ang partner na ngayon ay si
si Paul at saka si Silas, hindi na si Barnabas kasi si Barnabas ay pumunta na dito sa Cyprus kasama si Mark, no? Barnabas and John Mark went to Cyprus. Ngayon susundan natin si Paul, no? So, ang Diyos ay gumagamit ng new partnership. Minsan, mayroon tayong mga new partnership, hindi natin matitiyak, ay, wag yan, kasi hindi natin kabisado yan. Pero kailangan din natin tingnan ang plano ng Panginoon sa ating mga buhay kung baka mayroon talagang ibinibigay na new partnership. Ngayon, sila ay pumunta doon sa Derby at saka sa Lystra kasi nandoon yung mga first churches na kanilang itinayo. Dito na ngayon yung ating teksto, no? Ito ngayon ang the new generation. Ang new generation ay ginagamit din ng Panginoon yan upang maibahagi ang salita ng Diyos. Ganito ang nakasulat dito. Then he came to Derby and Lystra, isa sa mga munisipyo yan ng Galatia. No? Ang Galatia kasi parang region yan eh, no? And behold, a certain disciple was there named Timothy. Ito si Timothy ito ay anak ng Jewish woman and who believed, but his father was Greek. Ang estimate po ng first missionary journey at second missionary journey ni Paul ay about 3 to 5 years ang pagitan niyan. So, probably, ito yung mga members ng church na nandoon na sa Derby and Lystra kasi may iniwan po sina Pablo at saka si Barnabas doon ng mga elders nung umalis sila doon sa bayan ng Lystra or Derby doon sa Galatia, no? So, probably Timothy was about lagay natin 16 years old na siya dito, mga probably 11 or 10 years old siya nung nag-establish ng church doon sa Derby at saka sa Lystra. So ang Diyos ay gumagamit ng mga bata, new generation, kasi sabi dito, si Timothy was well spoken of by the brethren who were at Lystra and Iconium. Kasi ang Lystra and Iconium at Derby and Pisidia, yung Antioch of Pisidia, magkalapit yan ng mga bayan. Ang ibig sabihin ng well-spoken, malakas ang regard nila kay Timothy, no? Paul wanted him to go on with him. Ibig sabihin, gustong isama ni Paul si Timothy sa kanyang misyon. Ngayon, bata pa ito si Timothy, no? So, God can use young persons, young people to spread the gospel to other nations or other areas. Ngayon, ito yung pinaka tingnan din natin. And he took him and circumcised him because of the Jews who were in that region, for they all knew that his father was Greek. Ngayon, ito nangyari. Alam po natin, si Paul po ay hindi po legalistic yan, kasi alam po natin sa Galatia na hindi po talaga ang nakakaligtas ay ang pagtutuli o pagsunod ng batas ni Moses. Kasi ang sabi ng mga Judaizer doon sa Galatia ay kailangan na sumunod kayo sa batas ni Moses upang kayo ay maligtas. Kasama yan sa mga requirements upang ang tao po ay maligtas. Sabi ng mga Judaizer na nandoon sa Galatia. Kaya niresolve ni Paul yan sa pamagitan ng kanyang sulat. Bakit pinatuli ni Paul si Timothy dito? Na in fact, doon sa pag-visit ni Paul doon sa Jerusalem, ay hindi niya pinutuli doon yung Barnabas doon sa Galatians, no? Na isang Greek.
Sabihin nito, si Paul ay para wala na lang gulo kasi alam po niya na marami pong mga sinagoga sa Galatia at alam po niya na mga Jewish minsan ang mga tao doon kasi pag sinagoga, mayroong Jewish persons doon at mayroon ding mga Gentiles combination. Pero malaki ang chance na maraming mga Jews doon. So sabi ni Paul, para wala nang mga gulo, kailangan na lang natin ipatuloy si Timothy kasi alam ng mga tao doon na kanyang pupuntahan, na kanyang babahagian ng salita ng Diyos, ay baka malito sila. Baka malito sila, no? So ang point dito, God is not, Paul is not saying na kailangang ang mga Jews ay kailangang matuli kasi ito naman si Timothy ay ang father niya ay Greek, no? I-assume na lang natin na yung Greek na to, Gentile na husband ni Eunice ay hindi talaga mananampalataya. So yun yung pinaka-konsepto dito. Pero ang pinakasagot dito, na talaga bang hindi kailangang ipatuli ang isang tao upang maligtas? Kasi sabi dito sa verse 4, and they went through the cities, they delivered to them the decrees to keep, which were determined by the apostles and elders at Jerusalem. Alam po natin sa chapter 15 ng Acts, ay mayroon pong first council, Christian council na nagmi-meeting yung mga apostles at mga pillars of the church, yung mga elders, kasama na doon sina James na kapatid ni Jesus Christ sa laman. Si James po ay kapatid ni Jesus Christ yan. Kasi after nung pagkapanganakan ni Jesus Christ ay nagkaanak ulit si Mary. Ngunit nung nandoon pa si Jesus Christ sa mundo, ang kanyang mga kapatid ay hindi naniniwala sa kanya, no? Sa John 7, hindi naniniwala sa kanya. Pero nung nag-resurrect na si Jesus Christ from the dead, itong mga kapatid ni Jesus Christ ay naniniwala na. In fact, mayroon silang sinulat na the book of James at the book of Judas, no? Dalawang kapatid ni Jesus Christ yan. Ibig sabihin, ito yung mga pillars na ito, mga elders ito sa Church of Jerusalem. Ngayon na because of the controversy of the Galatian Judaizer na sabi nila na ang kaligtasan ay okay lang kayo maniniwala kay Jesus Christ pero dapat kayong magiging masunurin kayo sa batas ni Moses at magpatuli kayo, nagkaroon ng parang pag-uusap. Ano ba talaga ang kaligtasan, no? Kailangan ba ang mga Jews ay or mga Gentiles ay mag-believe kay Jesus Christ at the same time mag-believe kay Moses sa batas ni Moses? So, alam po natin mayroon pong First Council at Jerusalem Council, pinadala yung mga elders doon. Pinadala si Paul, sina Barnabas doon, nag-usap sina Peter, sina James doon at na-resolve nila na hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ang kaligtasan. Yun ang dala-dala ni Paul at saka Silas nung kanilang pagpunta ulit sa sa Galatian area, no? Sabi dito, sabi dito sa and as they went through the cities of Galatia, they delivered to them the decrees to keep, which were determined by the apostles and elders at Jerusalem. So the churches were strengthened in faith and increased in number daily. So, ibang partnership, ibang generation, kasi alam po natin ito si Timoteo ay bagong generation ito, no? At alam po natin nung sulat ni Pablo sa 2 Timothy
medyo matanda na si Timothy nung second Timothy book. Kasi ang estimate ng mga scholars about 15 years na ang ano doon, 15 years na ang lampas na ng mga 15 years. So something like 30 years old na si Timothy nung sumulat si Paul na Timothy, wag kang matakot diyan. Pagpatuloy mo yung gawain mo, maski young pa yung edad mo, ang ibig sabihin na sa kanila nang young doon ay pwedeng 30 yan. Young pa sa kanila yan. Kasi usually, ang mga rabbi ay 30 years old yan sa kanilang kultura. Mga rabbi na yan. So si Timothy, nung sinunatan ni Paul, ay about mga 30 years pa yan sila. Some point dito, kailangan ang new generation ay meron silang kaalaman sa mga katuruan ng church, no? Mga katuruan ng church. At the same time, kailangan din ng grounded sila sa pananampalataya. Timothy is the best example dito kasi ang kanyang nanay na si Eunice at ang kanyang lola na si Luis ay ginamit ng Panginoon upang mabahagian si Timothy ng mga salita ng pananampalataya. So it is also very important na during the young days ng mga kabataan ay marinig na nila ang salita ng Diyos at hindi natin alam na sila po ay gagamitin ng Panginoon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa kanilang generation. So, new generation may be used by God or will be used by God in spreading the gospel. So, dito, dumami ang church ng Galatia, no? So the church were strengthened in the faith and increased in number. Now we're going now to the new direction. Kasi minsan ang Diyos ay gumagawa ng new direction katulad ng ginawa ng God kay Paul dito. Ito yung nangyari, no? Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Paki-plus ulit yung ating kasi nandito sila sa Antioch, Iconium. Mayroon diyang yung Bithynia nandun sa taas, yung sa taas Bithynia yan. At gusto nilang pumunta dito sa bandang Ephesus, no? Kasi ang una nilang balak, pupunta sila dito sa Asia. Ang Asia dito, hindi po yung Asia ngayon, na China, Japan, Philippines, hindi po yan ang Asia noon. Ito yung Asia Minor. Ito yung probinsya ng Roman Empire na tinatawag nilang Asia. Kaya nga sa Revelations, may doon, to the Church of Asia, nandyan yung Ephesus, Smyrna, yung mga iba't yung church yan. Diyan sila dapat pumunta sa Antioch, no? Kasi sabi dito, and when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. After they have come to Mysia, they tried to go into Bithynia. So, pag galing sila dito sa Antioch, naglakad sila diyan papunta doon papunta diyan sa Mysia. Sa Mysia, nandoon ang Mysia doon sa may bandang Troas yan. Yan, banda diyan. Yan, ang Mysia diyan. Gusto nilang pumunta dito sa Ephesus, sa Asia ang tawag nila diyan. Pero hindi sila pinahintulutan ng Holy Spirit na pumunta diyan, no? Hindi yan Asia na Japan or Philippines. Asia yan na probinsya ng Roman Empire. Pero gusto nilang pumunta din doon sa Bithynia. Pero hindi rin sila pinayagan. So passing by Mysia, they came down to Troas. Ang ginawa nila, pupunta dapat sila sa taas, sa kabilang side, dito sa west, hindi sila pinayagan. Una, gusto na pumunta dyan sa baba, sa mga Ephesus, hindi sila pinayagan. Doon din sila papunta sa Bithynia, hindi din sila pinayagan. Ang ginawa nila, they came down to Troas. Papunta sila doon sa Troas, doon.
pababa, galing sa Misia, papunta sila doon. Ngayon, nung nandun na sila sa, nandun na sila sa Troas, lumabas ngayon yung vision. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, "Come over to Macedonia." Saan ba yung Macedonia? Nandun yung yelo, no? So they are not allowed to preach in the province of Asia of the Roman Empire. Hindi rin sila pinayagan pumunta dito sa right side. So ang ginawa ng papuntahin sila sa Macedonia kasi may balak po ang Diyos doon sa Europa. Europe kasi yan, yung Macedonia, yung northern part of Greek. At after that, pumunta sila dito sa baba, dito na sa Corinto at saka sa Athens, no? At alam po natin, bumalik ulit sila doon sa Ephesus. Hindi pa time na pinayagan si Pablo ng Panginoon na mag-preach doon sa Ephesus. Gusto muna ng Panginoon na umikot, no? Ngayon, mayroon ding new partnership dito. No? Sabi dito, "And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, 'Come over to Macedonia and help us.' Now, after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia." Bakit dito sa 10, we na? Samantalang doon sa before, they pa. Kasi dito sa 7, paki-plus yung 7, after they had come to Mysia, they, kasi alam po natin ang author ng Acts ay si Lucas. So sabi ni wala pa si Lucas doon sa Mysia. Pero they come to Mysia. They had come to Mysia. After they had come to Mysia, yun ang chapter verse 7, wala pa si Lucas dyan. Pero dito, after na nagpakita na ng vision, sabi dito sa 10, now after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia. So, bagong partnership ulit dito, kasi alam po natin, si Lucas ay isang doktor yan, kailangan ni Paul ng tagapag-alaga, kasi mahaba-haba siguro ang mga journey, at si Lucas din ay mahilig magsulat. At in fact, siya yung sumulat ng the Gospel of Luke and the Acts of the Apostle. So, ito yung bagong partnership na ginawa din ng Panginoon kasi kailangan ng documentation sa mga trabaho nila, no? Sabi dito, now after they had seen the vision, immediately we sought, kasama na si Lucas dito, to go to Macedonia, concluding that the Lord has called us to preach the gospel to them. Therefore, ang ginawa, sailing from Troas, we ran from course to Samothrace, and the next day came to Neapolis, and from there to Philippi, kaya nagkaroon ng Philippian Church, which is the foremost city of the part of Macedonia and colony. And we were staying in the city for some days. Alam po natin na after ng Philippi, saan sila pumunta? Sa Thessalonica. Yun yung ipipreach ni Pastor Kim na nandoon yun sa Thessalonican Church. And after that, pumunta sila sa Athens, doon sa Corinthians, may mga Corinthian Church. So ang ibig sabihin nito, ang Panginoon ay gumagamit ng mga new partnership, new generation, at new direction upang ma-spread po ang kanilang gospel. Ma-spread natin ang gospel ng Panginoon. Tayong mga churches ay dapat tayong pag-pray natin yung mga direction, pag-pray din natin yung partnership, ipag-pray din natin yung new generation na gagamitin ng Panginoon to spread the gospel to all nations. But the most important one na gusto kong ipakita dito is the same message. No? Kasi ang title natin, New Partnership, New Generation, New Direction, but the same message. Ang mga tao na to ay dapat grounded sila sa kanilang faith.
Kasi nga, binigyan ng apostol, binigyan ng propeta, binigyan ng ebanghelista, binigyan ng pastors and teachers to teach the church para sa gawain. Para sa gawain ng Panginoon, pare-pareho ang ating faith. Pare-pareho ating faith at pagkakilala sa ating Panginoon. Marami po ngayon ang mga issues sa church. Unang-una po, hindi po bago sa atin ang mga issues na church. Mayroon pong word ngayon na deconstruction. Deconstruction. Ang ibig sabihin ng deconstruction in terms of parang Christianity, ito yung pinaka-meaning, no? Faith deconstruction, also known as deconstructing faith, evangelical deconstruction movement, or simply deconstruction, mga makikinig nyo ito, deconstruction, no? Is a phenomenon with American evangelicalism in which Christians rethink their faith and jettison, ibig sabihin dropping previously held beliefs, sometimes to the point of no longer identifying as Christian, no? Alam po natin ang kapanahon nga na delikado, mayroon pong deconstruction. Ang ibig sabihin deconstruction, ang mga bata o mga church ay dahil sa exposure ng social media, dahil sa exposure ng ng exposure sa social media, dahil sa marami ng apologetics, marami ng mga narinig tayo ng mga kunyari mga theologians, and even yung mga bata na wala naman talagang knowledge about theologian, ay nagkaroon ng mga social media na mga pagpaparaan ng pagpahayag ng kanilang mga word views. At sometimes, ang mga preachers, ang mga churches, even mga educated na nag-aaral sa mga great na mga universities on theological, nadadala sila. At dinadrop nila yung kanilang mga beliefs. Halimbawa po, ang stand sa LGBT, no? Ang stand sa LGBT, marami ng church ngayon ang nagda-drop ng belief na 'yon. Alam po natin sa atin ay kasalanan yung LGBT, no? And we do not allow LGBT na magiging kampante siya doon sa church. Kasi alam po natin, even sa lahat ng tao, hindi tayo maging kampante kasi lahat tayo makasalanan. Hindi natin ina-accommodate na okay lang yan. Kasi even kung anong kasalanan natin, nire-rebuke natin yan. Nire-rebuke natin. Maski drunkenness, LGBT na homosexual, chismosa, kung anong kasalanan, nire-rebuke natin yan at sinasabi natin, repent. Ngayon, maraming mga churches, dahil sa pressure ng media at saka pressure ng mga political pressure, dinadrop nila yan. Okay na yan. Pwede na ang pastor na bakla. Anyway, huwag kayong tumawa. Totoo yan. Anyway, they're thinking about corporation. Sabi na, hindi nga bakla, hindi naman marunong mag-manage sa church. Mas mabuti na itong bakla kasi marunong mag-manage sa church. Napapalakas siya. Dapat mag-stand tayo doon. Wala namang dito, mga youth leader na ganon. Hindi, pag-pray nyo na may mga youth leader na ganon. Ang available, may mga problema. Dapat mag-stand ang church. Hindi po pwede. Maski walang leader dyan, hindi tayo maglalagay ng leader na may questionably ang kanyang patutuo at siya ay namumuhay sa kasalanan. Dapat ganun tayo sa ating music ministry. Dapat hindi tayo magaling tumugtog eh. Dapat mag-stand tayo. Mag-stand tayo. Yun ang deconstruction. Sabi nga ni Charles Haddon Spurgeon diyan,
Kasi si Charles Haddon Spurgeon ay mayroon siyang downgrade controversy. Ang downgrade controversy ay ano yan, 1887, 5 years before the death of Charles Haddon Spurgeon. Si Charles Haddon Spurgeon ay Prince of Preachers yan. Sa kapanahonan niya, siya yung pinakasikat na preacher sa England, no? Sa Great Britain. In fact, ang kanyang mga sermon ay sinusulat yan doon sa mga papel, binibenta ng 25 cents yan, at very powerful yung kanyang mga preachers na preaching na binibili ng mga sponsors yan upang spread lang talaga yung message ni Charles Haddon Spurgeon. And in fact, mayroong nakabasa nga na yung papel na yan ay nakabalot doon sa asin, pinasa niya na born again siya. Ibig sabihin si Charles Haddon Spurgeon ay napaka lakas niya na Prince of Preachers siya sa England. Pero Charles Haddon Spurgeon ay in-outvote siya sa kaniyang Union Baptist kasi ang kapanahonan nila liberalism, no? Liberalism na ang mga churches noon hindi na sila na parang may downgrade, yung downgrade kasi pababa, downgrade controversy na ina-abandon na nila yung pananampalataya na salvation is by grace only, through faith only, in Jesus Christ only. So, nakikita ni Charles Haddon Spurgeon na magkakaproblema ito kasi naging liberal na yung mga churches sa kapanahonan niya. So, siya mismo ang nag-iisa lang siya. 5 lang kasama niya. In fact, even yung kanyang mga pastors na tinuturuan sa kanyang seminary ay nag-go against him. Nag-go against him. Ang pinakamatindi nito, yung sarili niyang kapatid, si James Spurgeon, ay nung nag-votation, ay nag-vote against sa kanya. Ibig sabihin, napakasikat na tao. Pero, when it comes to nagiging institutionalized na, nag-votation na ngayon, yung kanilang pinakasikat na preacher, because of some controversy, na the downgrade controversy, na pressure na sa politician, pressure na sa iba't iba, hindi na sila, naging liberal na sila. Hindi na nila pinanindigan yung kanilang pananampalataya. At nung namatay nga si Charles Haddon Spurgeon, nagbaba talaga yung pananampalataya ng England. No? Ang point dito, sabi ni Charles Haddon Spurgeon, kasi ang illustration niya ay parang isang chariot, wala pa naman silang mga cars no, or something, no? Hinahabol kayo ng mga wolves. Hinahabol kayo ng mga wolf. Maabutan kayo ng mga wolf at pwede kayong mamatay lahat. Sabi noon, para tumigil yung mga wolf, kailangan natin yung mga pagkain natin dyan ng mga meat, itapon natin. Pagtapon ng hinahabol na chariots, ng mga karawahe, malapit na yung wolf, maraming mga wolf na matake sa kanila. Tatapon nila yung meat. Titigil yung mga wolf doon. Lalakad na naman yung Sabi, pagkatapos ng kainin ng mga wolf yung susunod na naman sila. Itatapon na naman tayo ng meat. Wala na tayong matapon. Itatapon natin itong isang maliit na bata, itapon na ito. Tapon natin ito kasi para ma-save tayo. Ganon ang illustration ni Charles Haddon Spurgeon. Tapon-tapon tayo ng mga pananampalataya natin hanggang sa katapusan, tayo na ngayon ang itatapon na natin ang ating sarili at tayo ay mawawala na. Nakuha niyo ba yung point doon? Ang point natin doon, maliit na belief. Brother Carlo, masyado kang mahigpit sa LGBT. Saan tayo? O sige, pagbibigyan natin. O sige, pwede na. Pwede na. Hindi ko sinasabing hindi pwede dito ang mga bakla. Pwede. But we do not give leadership position. Yun ang stand natin. Hindi pwedeng gamitin ang pulpito sa mga sales talk. Kasi kung ibibigay natin yan, mag-aaway-away na tayo. Hindi pa pwede. Di ba? Kailangan nating yan. Dapat maninindigan tayo dito. Maninindigan tayo. Kasi kung pwede na yan,
Later on, leader na eh. Music ministry leader na yan eh. Di pwede na yung choir director. Eh, nagiging ano na, nagiging magaling na. O pwede na ulit pastor yan. Hanggang mapapunta tayo, payag na tayo sa same-sex marriage. Sayang na tayo sa same-sex marriage. Ang point ko dito, dapat paninindigan natin ang ating faith sa ating church na to. We have to evaluate. We have to evaluate. Katulad nitong ginawa ni Pablo. Bakit nga legalistic ba si Paul? Pero ang point dito, hindi ito nakakaapekto sa pinaka faith talaga nila. Minor ito na compromise, hindi ito parang pero kung with respect so mga major na, dapat we must be very careful in agreeing or in disagreeing. At sometimes mayroon tayong pressure sa labas. Titingnan din natin kung magi-give up tayo doon, pero titingnan natin kung tama ba yung ating pag-give up doon, no? Iyan ba ay nakakatulong o nakakaroon ng downgrade controversy? Ang Charles Haddon Spurgeon, nakakalungkot man, the prince of preachers, in-outvote siya. Sabi ng kanyang mga kaibigan, Charles Haddon Spurgeon, napakagaling mo. We have to make another denomination. Alam mo ang sagot ni Charles Haddon Spurgeon? Wag na. Wag na tayong Union Baptist yan si Charles Haddon Spurgeon eh. Wag na tayong gumawa ng bagong denomination. Siguro kung pumayag si Charles Haddon Spurgeon, meron tayong Spurgeon church. Pero hindi pumayag si Charles Haddon. Anong sabi niya? Walang perfect na church. Walang perfect na church. At kung magtayo tayo, ganon din tayo. So, yun na lang din yung church na suportahan natin. Yung church, kung ipag-pray natin yan, at later on, makakabawi din yan. Makakabawi din yan. Pero ang point dito, mga kapatid, tayo ay mag-pray. Tayo ay mag-pray. Ako ay, hindi ko na, kasi palaking burden sa akin yan for 20 or how many years. And sabi ko, Lord, bakit nawala yung mga partners ko? Bakit iba ng mga partners, no? Minsan nag-pray pa ako, Lord, wag mo naman tanggalin. Wag mo naman tanggalin. Pero, hindi natin alam, mayroong ibibigay na ibang partners. We have to evaluate the new partners. Kailangan din natin pag-iisipan yung ating mga desisyon. Huwag din tayong matakot. Huwag din na tayong matakot. Baka we are being sent to a new direction. So ang point dito, as we celebrate our 30th year anniversary, yung mga bata dito, nung nagsimula pa yung church na to, ay wala pa siguro yung iba. No? Kasi 30th yung iba 25 pa lang, wala pa. But you are the next generation. Ang prayer natin na yung ating pananampalataya ay totoo. You have to pray kasi marami na pong lumalabas ngayon na deconstruction, marami na rin lumalabas. Pag-aralan natin yan at ang mga elders, ipag-pray nyo na talagang kami ay bibigyan ng wisdom upang ma-guide talaga ng mabuti ito. At hindi rin namin ito kaya, not by the Spirit, by our power, but by the power of the Holy Spirit. So, kailangan natin grounded tayo sa ating pananampalataya, pray na tama yung ating direction kasi we may be having new partnership, we may be having the new generations will be used and will be put into the new direction, but the same message. Salvation is by grace through faith in the Lord Jesus Christ alone, at panalangin natin na hindi tayo ma-compromise sa mga pressure na ibibigay sa atin ng iba't ibang lugar o iba't ibang mga tao. At we pray, at babasahin ko po itong bilang pagtatapos po, babasahin ko po yung Hebrews chapter 12, verse 1. Ang sabi ito sa Hebrews chapter 12, verse 1, Therefore, we also,
Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking into Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Mga kapatid, mga kaibigan, tayo sa ating susunod na decade ng ating church, let us look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. And pray na hindi tayo pababayaan at alam natin by faith na hindi tayo pababayaan. And the new generation this is your challenge. Huwag matakot, but have boldness naman talaga, like Timothy, to stand up for the church and for the ministry of the gospel. Let us all stand up and let us pray. Panginoong naming Diyos, naming Ama, Lord, alam po namin, Lord, na sometimes ang church ay mayroong new partnership, mayroong mga new generation na gagamitin mo, at sometimes ibibigay mo ang ibang direksyon sa amin, Lord. Lord, bigyan mo kami ng boldness na hindi matakot sa mga pagsubok na ibibigay mo sa amin. At alam po namin, Lord, na ikaw po, Lord, ang aming gabay for the last 30 years. I-bless mo rin po ang mga kabataan dito, Lord, lalo sa mga elders na patuloy na maghahayag na iyong masalita at maglilid po ng church, Lord, ng Espiritu. I-bless mo rin po ang bawat isa at sa aming mga buhay, i-bless mo rin kami, Lord, habang kami naglalakbay sa mundong ito. At sa iyong pagdating, Lord, kami ay maging maayos at mag-glorify ka po sa aming mga buhay. Tulad namin dalangin, in Jesus' name, Amen.